Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? Sa mga job seekers naghanap ng mga trabaho po sa Canada, sana po ito ating video ay mapanood niyo buo upang kayo magkaroon ng ideya kung paano mag-apply sa Canada at ito po ay legit na agency, no? And again, tingnan natin dito. So yun guys, itong ating pag-usapan ngayon, ito nga ay isang high school graduate, no? Kung kayo man ay may mga certificate sa JETCO or mga Japan certificate, maganda to na opportunity, no? Para again, kung wala man kayo mga ganyang mga certificate, importante, sinasabi ko sa inyo na sa pag-apply ay ayon sa experience. Kung kayo man ay may mga 5 years work experience at kayo po ay mga 18 years old and above, pwede kayo mag-apply dito at ito po ay legit agency at walang placement fee, no? Again, sinasabi ko sa inyo lagi na dito sa pag-apply sa Canada, importante na yung inyong experience na kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho dito, importante na isusulat yung mga kaganapan nyo sa buhay, kung kayo man ay ano bang mga trabaho ang inyong mga pinasukan o ano ba mga experience niyo, kasi sinasabi ko sa inyo lagi na magiging competitive kayo sa iba na nagbabalak din ng trabaho dito. Dahil dito nga dahil sa dami ng nag-a-apply dito, napakaraming choices no? Napakaraming yung kalaban sa isang posisyon na kung ano man ang inyong mga ina-applyan. Kaya nga sinasabi sa inyo lagi na mag-apply kayo ng ayon sa inyong experience. Kung kayo man ay may mga certificate, kayo man ay may mga college degree man kayo o ano man ang inyong mga educational attainment, sulat nyo lahat. Ano mga trabaho nyo, sulat nyo lahat. Ano mga ginagawa nyo sa trabaho, sulat nyo lahat. Kasi importante po yan na kayo ay nagsusulat. Importante din yan na kayo ay detalyado sa inyong mga resume. Kasi sinasabi ko sa inyo nga lagi na ang mga employer ay nagbabasa yan. Ang mga agency nagbabasa yan. Kung hindi man kayo qualify sa mga trabaho, hindi mag-aksaya itong mga employer or itong mga agency na kayo ay kontakin. Napakarami pa rin nagko-comment doon nga sa aking Facebook na, Kuya Noy, ako po ay matagal na nag-a-apply. Subalit, hindi man lang ako napapansin. Una kasi dyan, ang resume. Okay? So, dapat maayos ang resume ninyo. Ayusin ninyo. Huwag kayong masyadong magmamadali. Di ba? Kasi sa pagmamadali ninyo, ayun, natitisod. Nahirapan tuloy kayo kung ano ba ang gawin nyo sa pag-apply dito sa Canada. So, napakalaking bagay na kayo ay handa sa inyong mga ina-apply dito. Kayo ay talagang yung inyong detalye sa inyong mga application ay napakalaking bagay. No? Sana ay makinig kayo sa aking mga experience or sa aking mga pinagsasabi. Ito po ay based ng experience dahil nga sa trabaho namin, isa din ako na tumatanggap ng mga trabahador isa din ako na tumitingin ng mga resume. Pag ang resume ninyo ay walang silbi, hindi na ako magdalawang isip, basura. Diba? So wala. Hindi kayo matatanggap. Pero kung ang inyong resume ay ayon sa aming ads o ayon sa mga ads na sinusulat ninyo, kung kayo man ay mga caregiver, sulat nyo lahat. Kayo man ay mga housekeeping, cleaner, lagay nyo lahat. No? Mga welder, mga forklift operator, sulat nyo lahat kasi napakalaking bagay na kayo nagsusulat. Okay? So, but anyway guys, again, itong ating pag-usapan ngayon ay itong ang legit agency sa Pilipinas na subukan natin. Tingnan natin kung ano ba tong hiring na to dahil baka meron kayo experience din, subukan nyo mag-apply. Halika, tingnan natin sa kanilang website. So yun guys, ito po ang Chartreuse Prime Recruitment Specialist. No? Ito po yung agency. At ito po ay body repair. At ang trabahador ditong hinahanap ay 2 katao. At ito po ay nandun sa Quebec. At ang kanilang salary dito ay $20 to $30 per hour. So, not bad na to. Maganda na rin sahod na to. And again, kung kayo nga 18 years old and above, at ito po ay matatapos itong August 14. So, mayroon pa kayong time para ayusin ninyo ang inyong mga resume. Kung kayo man ay mga body repair dyan,
subukan nyo to at ito po ay may 5 years work experience, okay? So again, ano ba ang trabaho dito? Ano ba ang job description? So ito yung job description na hinahanap. So ayusin nyo inyong resume. Ano man ang detalye ng inyong mga ginagawa sa trabaho, isulat nyo dyan, kagaya nitong job description, okay? Repair and replace front-end components, body components, door and frame or underbody component. Operate soldering equipment or use a plastic filler to fill the holes, dent, or seam. Remove damaged fender, panel, and grill using wrenches and cutting, torch, and belt and weld replacement parts into places. Strengthen bent frame using the frame and underbody peeling and anchoring equipment. File, grind, and sand repaired body surface using hand and power tools. So again, sa pagiging body operate or body repair, kung kayo man ay ano man ang mga ginagawa nyo, isulat nyo dito sa inyong resume. Dahil napakalaking bagay yan na kayo nga ay magsusulat ng inyong resume. Okay? Again, ito po ang job qualification. Kung kayo man ay may mga 5 years work experience, candidate must be at least a high school graduate. Yan, napakagaling to. If high school graduate, must have a JETCO or OTET certificate of completion of technical intern training in Japan. Okay? So again, kung kayo man ay mga high school at meron kayong mga certificate dito, or kung kayo man ay mga college graduate vocational, isulat nyo kung ano mga certificate na meron kayo. Kung kayo man ay TESDA, isulat nyo dyan na meron kayong TESDA certificate, o kayo man ay may mga diploma, isulat nyo mga diploma nyo dyan. Okay? If high school graduate must have at least 1 year in college or 10 months training in TESDA. Ayun na. Okay? Kung meron man kayong mga TESDA, subukan nyo dito. At again, sinasabi ko sa inyo, ito po ay walang placement fee na agency. So again, ang importante dito, na ayusin ang inyong mga resume upang kayo ay ma-qualify. So ngayon guys, sabi ko sa inyo lagi na dito sa pag-apply sa Canada, importante na magbasa kayo. Tingnan ninyo kung ano ba ang mga qualification, ano mga job description na hinahanap nila. Pwede niyong kopyahin yung kanilang mga job description na sinusulat, i-modify mo na lang kung ano yung mga ginagawa nyo, isulat mo na lang doon sa inyong resume. Kasi napakalaking bagay na kayo ay magsulat sa inyong mga resume dahil ang inyong resume ay nagre-represent yan sa inyong sarili doon sa kumpanya. Dahil hindi naman kayo pwedeng pumunta sa kumpanya at interviewin kayo kagad. Hindi po pwede yun, no? So, itong ating mga kabayan na nasa ibang bansa, na ayusin ang inyong resume upang mapansin ng mga employer na kumbaga gumawa kayo ng mga resume na medyo catchy, no? Yung baga attractive na mga resume. Hindi yung mga sige lang, basta kayo makagawa ko ng resume at makasubmit ako doon. Yan, nagmamadali kayo. Hindi masyado detalyado yung inyong resume. So, napakalaking bagay na bigyan nyo ng pagkakataon ang inyong mga resume, kung ano man ang mga trabaho nyo, ayusin. Resume is the key. Resume is the key. Kasi kung hindi maganda resume nyo, maniwala kayo sa akin, hindi talaga matanggap ng trabaho. No? Again, sinasabi sa inyo lagi na dito sa pag-apply sa Canada, importante po na maayos ang inyong pag-apply at mag-apply kayo ng ayon sa inyong experience. Okay? So, but anyway guys, again, sa mga baguhan lang sa aking channel, sana po ay makonsider yung i-like, i-subscribe at huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload dito nga sa ating channel. And again, sinasabi ko rin sa inyo na pwede niyo i-share to ating mga video sa inyong mga social media platform or pwede niyo i-share to ating mga video, no? Dahil napakarami po akong mga videos dito, mga ideas man lang na inyong makuha kung paano mag-apply, ano bang mga sinasabi ko sa inyo, makinig lang kayo sa akin at baka may mga nasabi akong pwede pa lang mag-apply or ma-apply din sa inyo na di natin alam. Okay? So again, tuloy-tuloy nyo lang yung inyong mga pangarap na kayo ay pupunta ng Canada. No? Sipag at tiyaga lang ang kalaban natin dito. So, but anyway guys, again, maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking channel. Ako si Noy Tibbs. God bless and a wonderful day.